Sa ating pong pagbubuga ng top coat clear, minsan hindi po naiiwasan, nakaka-encounter po tayo ng ganitong problema. Ang tawag po dito ay kulo or nagkakaroon ng chemical reaction na nagkokos ng wrinkles. Usually, nangyayari po ito sa paggamit ng urethane type na top coat clear or 2K or 2-component system. Meron siyang kapartner o hinahalo pang catalyst or hardener. Maraming iba't ibang klaseng brand nito na may kanya-kanyang mixing ratio. Merong brand na hinahaluan pa ng urethane thinner at meron naman na hindi na hinahaluan ng urethane thinner. Kapag na-encounter natin ito, ay huwag na po nating ituloy ang pagbubuga. Patuyo nating mabuti, then lihain ito ng 400 grit. Ayan po. Sagarin ito sa liha hanggang sa mawala. I-wet sanding po natin. Akin pong experience, na-encounter ko po itong problemang ito kapag ang ginamit kong urethane top coat ay hinahaluan pa ng urethane thinner. Kapag tayo po ay nagbuga ng urethane top coat na dethinner, dapat po ay tuloy-tuloy ang ating pagbubuga. Kung 3 to 5 coats ang gagawin natin, magpa-plus off lamang po tayo ng 15 minutes or magi-interval every time na magre-recoat o magre-retop coat. Kapag pinagtagal po kasi natin at pinagpabukas pa ang pagre-retop coat, may tendency po talaga na magkakulo. Minsan hindi maiwasan, lalo na sa outdoor tayo nagbuga o sa open space, nadadapuan po ito ng insekto or dumi. Pag nangyari po ito, siyempre magkakagaspang. So, kailangan nating patuyuin muna mabuti, then lilihain ng 800 to 1,000 grit, then lilinisin, pagkalinis, itatop coat clear na po natin ulit. Kung sakali man po na magpatuloy ang kulo sa ating pagbubuga at maraming beses na itong nangyayari, ang tanging may advice ko po sa inyo ay magpalit na po kayo ng brand ng urethane top coat na inyong ginagamit. Gumamit na po kayo ng urethane top coat na no thinner na po o hindi na hinahaluan pa ng thinner. Then after po nating malihan ng 400 grit, ayan, sundan po natin ng lihang 800 grit. Medyo pino na po siya. Then ganoon din po, wet sanding. Then after po nating maliha, linisin po nating mabuti, then i-check natin kung nasagad na po yung ating pagkakaliha at wala na pong wrinkles. Then kapag yan po ay nasiguro nyo na wala na mga wrinkles at talagang simot na, apply na po natin ito ng urethane top coat. Sa ating pong pagbubuga, kailangan ay mist coat lamang. Ano nga ba yung mist coat? Ang mist coat po ay yung manipis lang ang pagbubuga or medyo paambon lamang. Ang purpose po nito ay para kumapit na maganda yung top coat at maiwasan natin yung pinholes, lalo na po ang wrinkles or chemical reaction. Then pagkatapos nyo magbuga, i-check po natin kung hindi po ito nagkaroon ng chemical reaction, wrinkles at pinholes. Kung sakali kasi magkakaroon, babalik po tayo ulit sa pagliliha ng sagaran. Then ganoon na naman po, retop coat na naman po tayo ulit. Kung nasiguro na po natin na hindi naman nagkaroon ng reaction, so isa-semi full coat na po natin yung second coat or medyo mas makapal na i-compare doon sa mist coat. Then bago po tayo mag third coat, i-check po muna ulit natin yung ating second coat kung hindi po nagkaroon ng reaction. So kung hindi na po nagkaroon ng reaction, magte-third coat na po tayo ng full coat or medyo makapal na po ang pagkakabuga,
i-compare sa second coat. So ito po ang final coat na. Bali 4 na coats po ang ginawa ko. So ayan, naka mirror finish. At okay naman siya, hindi na po siya nagkaroon ng chemical reaction or kulo or wrinkles. So ayan po, at sana ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.